Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong nakita nating post galing kay Pinas News Insider. So dito nga ay present niya yung part na sinabi ni Kong Marcoleta. No? Dito nyo marirealize guys, of all the politicians between House of Representatives and Senate, ito yung taong talagang may balls. Okay? So dito lantaran niyang sinabi na hindi niya nagugustuhan yung pambubuli di umano ni Raffy Tulfo diyan sa loob ng Senado, sa kapwa niya sa mga senador. 'Di ba? Ito yung taong walang pakialam sa boto. Ito yung taong may pakialam sa welfare ng mga tao. Whether kapwa niya mambabatas o yung mga resource person o yung mga tao. Okay? Na sabihin na lang natin ang mga constituents, 'di ba? Tara pakinggan natin ang rito ni Pinas News Insider. Ito ang mainit. Wait, lipat natin. Magbi-feedback kasi guys eh. Yan. Na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapang at harap-harapang kinontra ni Congressman Rodante Marcoleta si Senator Raffy Tulfo sa di umano'y pangbubuli nito sa mga kapwa senador at sa iba pang opisyal ng gobyerno na tila walang imik sa mga padutsada ni Senator Raffy Tulfo. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, ibahin aniya siya ni Senator Raffy Tulfo dahil hindi siya magpapabuli kagaya ng senador na puro salita lamang. Nagugat ang girian matapos aniya ang panukala ni Senator Raffy Tulfo na kumuha ng pondo sa ibang ahensya na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at ang kalahati nito na 500 million peso ay ilalagay sa DICT na kung saan ay hindi pumayag ang kanyang mga kasamahan at ang Kamara o mga congressman na isinisisi ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng kasamahan at ang Kamara o mga congressman na By the way guys, no, that is very, very interesting. 'Di ba? Kumuha daw ng 1 bilyon tapos he is suggesting na ibigay yung 500 million sa DICT. Sinisisi ngayon ni Senator Raffy. Bakit hindi natin alam yun? Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng Committee on Energy. Subalit binuking ito ni Congressman Marcoleta. Aniya ay wala umano itong nagawa para mapababa ang singil ng kuryente sa ating bansa at puro lamang. Naku, hindi ito magugustuhan ng mga gustong bumoto kay Raffy Tulfo. Eh, sabi nila marami daw natulungan si Raffy Tulfo. Oo, siguro namigay ng pera, 'di ba? Tumawag at bulyawan kung sino yung mga ayaw sumunod sa kanya. Pero lahat ba tayo nakikinabang sa pagiging senador niya? Remember yesterday from the Calle Serie? The only thing that they know about Raffy Tulfo is his program. Pero wala silang maalala, wala silang masabi na nagawang maganda ni Raffy Tulfo sa pagiging senador niya. 'Di ba? Oh, tingnan mo. Na-checkmate siya dito ni Kong Marcoleta. Aniya pasikat ito sa marami sa ating mga kababayan. Binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating may baba Oo. ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Oo. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Oo. Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo, ito nahahalata ako sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siyasatin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT.
kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng Oo. institutional kasi ang ito Opo. confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kapal talaga ni Tulfo no, nagpabida ka na naman dyan sa Senado. Grabe, halatang halata na talaga ang galawan mo, Tulfo. Nasaan na ba ang resulta sa hearing mo sa PCSO na wala na lang na parang bula? Siguro tamang sinabi ni Maharlika na bayad daw ang pagkatao mo. Sayang lang ang oras at pera ng taong bayan sa hearing na yan. Kung gusto mo talagang makatulong, ipahinto mo muna ang operasyon ng PCSO hanggat hindi pa nalulutas sa mga isyu na pinupukol sa kanila. Tanggalin ang dapat tanggalin at palitan agad para hindi pa marisan pa. Ikulong agad. Sa totoo lang, maraming bilib ni Rapi Tulfo. At isa ko noon, nakita ko na matapang siya at diretsahan kong magsalita hanggat unti-unti kong napansin na sa mga ingay niya, mga ilang araw lang, tumahimik na at wala rin nakitang resulta sa mga kyaw-kyaw niya. Hindi ko alam, baka nabayaran na rin siya. Napansin na rin ito sa karamihan. Parang image build-up naman ito para sumikat para sa plano niyang personal sa politika. Diyos ko, Tulfo, nakahanap ka din ng katapat. Yan ang bagay sa'yo. Dapat talaga supalpalin ka ni Kong Marcoleta para matauhan ka na. Sobra na ang ugaling ipinakita mo sa Senado. Gusto mo ikaw lang ang mataas at grandstanding palagi. Resolbahin mo muna ang kabulastugan sa PCSO bago ka lumipat sa iba pang hearing. Puro ka na lang hearing, wala namang resulta. Grabe ka pa kung manghusga sa kapwa mo senador. Ikaw naman pala ang bayaran. 1 bilyong offer pa nga umano. Tandaan mo, lalabas din ang tinatago mong kabulastugan dyan sa Senado. Mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Umalis ka sa Senado. Hindi ko kailanman nagustuhan ng mga Tulfo Bros dahil sobrang yabang nila at hindi man dapat hangaan itong pagtulong nila sa mga taong tumatawag at humihingi ng tulong sa kanilang himpilan dahil yumaman sila sa programa nilang ito sa TV at radio station. Pinagkikitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanilang programa kaya hindi ka man dapat tumanaw ng utang na loob dahil lumakas ang kanilang programa dahil sa inyong mga tawag. May nagsasabi na mga multi-millionaire na sila. Kaya dapat sila pa ang magpapasalamat ng dahil sa inyo ay yumaman sila. Okay, balikan natin yon guys. No? Balikan natin tong part na to. We don't know these people, but they speak the same language with us. 'Di ba? Oh, will Rafi Tulfo file cases against these people because what they're saying here is defamatory sapat sa interpretation ni Rafi Tulfo. Itong mga salitaan nito, medyo sabihin na lang natin, talagang striking. Mapanira. Rafi Tulfo is being accused for receiving 1 billion pesos. Dahil daw di umano, wala raw nangyayari. People are watching. It's not only us. Kung ikaw, Rafi Tulfo, you have listened to our criticism. Wala ka pang 2 years. Magto 2 years ka pa lang nakaupo and yet people are seeing all your BS. Diba? In your 2 years dyan sa Senado, in nearly 2 years dyan sa Senado, what exactly have you done sa committee mo? Especially when it comes to energy. Mabuti pa si Marco Wangco eh. He's doing everything within his powers as a congressman na mabuhay ang yung Bataan Nuclear Power Plant. Dahil naniniwala siya na malaki may tutulong nito sa taong bayan. And ikaw, anong ginagawa mo? In the middle of the day, pupunta ka sa programa mo, uupo ka doon, or yung mga issue sa programa mo, bibitbitin mo sa Senado. And not only that, marami ng taong nababastos sa'yo. Diba? Ang dami-dami ng taong nababastos sa'yo. Sabi dito ng tao, tandaan mo, lalabas din ang itinatago mong kabalastugan
dyan sa Senado, mas mabuti pang mag-resign ka na lang, umalis ka na sa Senado. Sabi nitong isa nag-comment, hindi ko kailanman nagustuhan ng mga Tulfo brothers dahil sobrang yabang nila. At hindi man dapat hanggang ito tumutulong, 'di ba? O ano sabi dito? At hindi man dapat hanggang ito pagtulong nila sa mga taong tumatawag sa kanila tumingi ng tulong sa kanila ang himpilan dahil yumayaman sila sa programa nilang ito sa TV at radyo station. Pinagkakakitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanila. Take note of this, This is not the first time. This is the 100,000 times that we've seen people making comments like this. We don't know them. Hindi natin kilala itong mga tao. And once upon a time, minsan na nabanggit na natin to. Once upon a time, nabasa na natin to sa iba't ibang mga comment section. Oh, and again, here we are, reading another comment coming from a person that we don't know. Oh, pinagkakakitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanilang programa kaya hindi dapat tumanaw ng utang na loob dahil lumalakas ang kanilang programa dahil ang inyong mga tawag. May nagsasabi na multimillionaire na sila kaya dapat sila pa ang magpasalamat ang dahil sa inyo ay yumaman sila. 'Di ba? Tapos yung mga Tulfonatics, lagi na lang sigaw, at least nakatulong. Kung ikaw binigyan niya ng 15,000, kayo binigyan niyo siya ng 1.5 million. Tulong yun. Siguro sasaludo pa ako kay Raffy Tulfo kung yung kinikita ng video niyo, lahat ng yun napupunta sa inyo. Or at least a fraction of it. 'Di ba? Kasi may cost din siya sa kanyang side, 'di ba? Pero how much are you getting out of your story? Alam niyo ba, yung mga gumagawa, yung mga writer, yung mga authors ng book, okay? Story nila yun eh. Alam niyo ba kung ilang milyon ang binibili? Like say for example, yung mga true to life stories. Binibili po yan ng mga producer. Milyon ang halaga ng kwento ng taong yan. Milyon ang halaga ng laman ng libro na yan. Pag naging movie na yan. One of the best examples that I can give you is yung 50 Shades of Grey. Ilan libro yan? Ilang part yan no naging movie? Yung producer po ng movie, binili po yung rights para gawin nilang movie yung libro na yon. 'Di ba? Biglang yaman ng author ng 50 Shades of Grey. Pero kayo libreng-libre. As long as nandyan yan, no? Sa page ni Raffy Tulfo, whether mapa-Facebook man yan o YouTube, kumikita siya. Siya lang, hindi kayo kasali doon. And yet, gabarya lang ang binibigay niyang tulong sa inyo. Yun yung bagay na hindi niya maintindihan. You are satisfied sa gabaryang tinutulong sa inyo. Pero mas satisfied siya sa ilan daang libo o ilang milyon halaga. 'Di ba? Hindi po tulong ang ano dun. Maliban sa ini-expose na kayo, na-exploit pa kayo. Nauutakan pa kayo in terms of kita. Kung yung kwento, yung skandalo ng buhay nyo, kung yung skandalo ng buhay nyo, in-upload nyo na lang sa sarili nyo Facebook page or account, nag-viral yan, kayo pa kumita. 'Di ba? Baka buong buhay nyo, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Dito mo makikita ang kababawan ng mga kababayan natin, ano? Which is at some point nakakaawa. Nakikita nila na tulong pala yung kakarampot. Pero hindi nila nakikita kung paano nagagamit o nagiging kabuhayan ng ibang tao ang kwento nila. And of all the senators, of all the congressmen, si Marcoleta lang yung nagsisimula na magsalita tungkol sa mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Kasi dyan sa Senado, almighty siya. Sabi ko nga, nag-uusap nga kami ni Mang Temyo kagabi. No? By the way, shoutout po sa lahat ng mga suki namin na sumama sa live. No? Syempre, nandiyan si Ma'am Julie Santos, si Living the Dream, si Kahel,
si Reg Adams, sino pa? Yun, nakahabol si Journey to Understanding. Sino pa yung mga nandun? Marami, no? Maraming nandun. Imagine you guys, no? Matatawa ka rito kung itong mga comment na to isisisi nila kay Attorney Libayan. Hilig nilang ipahid yung mga ganitong bagay kay Attorney Libayan. Namulat ba ang mga mata ng mga tao dahil kay Attorney Libayan? Pat sila pa ang magpapasalamat ng dahil sa inyo ay yumaman sila. Pera-pera lang yan si Raffy Tulfo. Kumikita siya ng malaking pera sa pagtulong sa kapwa dahil naka-video at televise ang pagtulong niya. Hindi tutulong yan kung walang nakaharap na kamera. Ibig sabihin yan, kung saan may malaking kita ay doon siya. Kahit prinsipyo niya ay maaring mabayaran. Uy, grabe naman yun. Kahit prinsipyo niya kayang mabayaran. Na ang tanong dyan may prinsipyo pa. May prinsipyo ba si Raffy Tulfo? That's the best question. Tsaka tatanong ko lang guys, no? Kailan pa nangyari na ang pagtulong kailangan naka-video at saka naka-televise? Sinabi ba yan sa kahit anong batas? Mapabiblia man yan o nakasulat na batas? Na dapat pag tumulong ka, naka-video ka. Tapos upload mo. At times, naiintindihan ko po yung mga may sponsor. Okay. Dapat naman talagang malaman ng mga sponsors kung saan dinala yung kanilang binigay na assistance. Diba? Pero yung, syempre, baka sabihin, hindi kasi may nag-sponsor kay Raffy Tulfo ganyan-ganyan. Talaga ba? Di ba nga lagi niya sinasabi, galing yan sa sarili niyang bulsa. Di ba? Even before, alam mo, tinanong ko nga, sa kaya nanggagaling itong perang binibigay ni Raffy Tulfo dun sa mga pinopost niya sa kanyang Facebook page. Kasi may dalawang Facebook page siya si Raffy Tulfo as a senator and then yung sa RTIA. Madalas makikita mo, may mga post siya sa RTIA na tumutulong siya. No, mga pinangako daw sa mga ngisda, mga something like that. Ang tanong ko, saan kaya kinukuha ni Raffy Tulfo yung pondo na yun? Na-recall ko, sinabi ni Raffy Tulfo, minsan sa kanyang programa, na yung mga tinutulong niya raw sa tao, galing daw yun sa sarili niyang bulsa. Senator na siya noon nung sinabi niyan. Diba? Hindi daw yun nanggagaling sa Senado or something. And I believe him. No? I believe him. Hindi naman araw-araw nagsisinungaling si Raffy Tulfo. Gaya nung sinabi niyang fake news daw yung video, splice daw yung video, diba? May malaking kita ay doon siya. Kahit prinsipyo niya ay maaring mabayaran. Akala kasi ni Raffy na siya na ang pinakamagaling mag-imbestiga. Feeling super galing na niya. Actually, hindi naman siya marunong mag-imbestiga I've read some comments coming from different comment section kung paano mag-imbestiga. One of the worst daw yung ways ni Raffy Tulfo. Pag nag-imbestiga ka daw, huwag kang mag-intimidate. Diba? Pero yung sistema kasi ni Raffy Tulfo, whenever he's doing an investigation, puro siya pang i-intimidate. Puro lang pasikat sa Senate, wala namang resulta, tahimik sa PCSO hearing at gusto pa ang mag-president. Aba, maging diktador lang yan. Dami sigurong makulong na walang kasalanan kasi siya ang magdesisyon sa lahat. Madami daw, ang sabi dito, dami sigurong makukulong na walang kasalanan kasi siya yung magdedesisyon sa lahat basta kung ano ang naisip niya, yun na yun. Mali ba to? Mali ba tong nag-comment na to sa sinabi niya rito? Diba? Mali ba siya? Lahat. Basta kung ano ang nasa isip niya, yun na yun. Kahit imagine niyo magde-decide ng fate mo is isang tao walang kaalam-alam sa batas. Huwag na nating isama yung pagiging undergrad niya. Diba? Walang kaalam-alam. Walang alam sa due process. Walang alam sa ng mga batas. Itang batas pang magsabi kasi tingin kasi niya magaling siya sa lahat at bastos pa kung magtanong. Pero kung di niya gusto ang sagot, babarahin ka niya, iinsultuhin at murahin pa sa harap ng Senado.
i-contempt pa niya. Tama ba yan? Lahat na lang siya ang bida. Mahirap yan maging presidente. Lagot ang di niya kakampi. Oh, yes. Yes. And quote, Anyway, guys, una-una sa lahat, well, hindi naman tayo familiar dun sa 1 billion na sinasabi ni Kong Marcoleta rito, no? Tapos gusto pa ni Raffy Tulfo hatiin yung 500,000 papunta sa DICT. And nag-agree din naman ako, no? I don't know kung kayo mag-agree sa sinabi ni Kong Marcoleta. Ano ba ang naging ambag ni Raffy Tulfo sa problema, no? Or rather sa solusyon para mapababa ang singil ng kuryente. And not only that, napakarami po, guys. Maraming lugar dito sa buong Pilipinas na nagsasuffer ng rotational brownout and nobody knows about it maliban sa mga lokal. Halimbawa na lang, gaya ng sinasabi ko noon pa man. Yan dyan, yung sa ng Basilan. I'm not sure anymore because the last time I visited there, parang sabi ko, I don't want to come back here. It's not about safety. Napaka-safe po pumunta sa Basilan, lalo na sa Isabela. Actually, masarap mabuhay doon. Ang problema ko lang, hindi ako sanay sa rotational brownout. Pero yung mga tao doon, normal na sa kanila ang rotational brownout. Kaya doon, hindi ka pwedeng magkaroon ng mga inverter na appliances. Bakit? Alam mo kung mangyayari? Masisira agad. Tapos nasa barge lang yung ng elektrisidad niya. Simulang umupo si Raffy Tulfo. Ano ba nagawa niya pagdating sa ng energy? Pagmamalaki nyo yung sa Mindoro? Sorry Sa pagkakaalam ko, trabaho yun ng executive department. Ang nakabigay ng solusyon ay si PBBM. Tapos biglang credit grab ni Raffy Tulfo. Diba? Tapos nagiging friendly si PBBM dito kay Raffy Tulfo. Oh. Ano ba common natin na alam na ginagawa ni Raffy Tulfo as a senator? Sige nga. Maliban sa pag-grandstanding. The most recent lang na napansin ko is yung tungkol sa OFW lounge. Imaginein mo trinabaho yon ni Administrator Arnel Ignacio. And yet, siya yung pinapasalamatan. Talaga ba? Alam mo kung may delikadesang tao to si Raffy Tulfo. Unang-una sa lahat, wala naman siyang kinalaman dun Sana hindi na lang siya nagpakita. Trabaho lahat yun. No? Ng mga taga-DOT. At saka ni POEA. Tapos biglang papasok si Raffy Tulfo, tapos yung mga OFW nagpapasalamat sa kanya. Talaga ba? Sana magkaroon ng konting hiya si Raffy Tulfo at respeto dun sa mga kapwa niya government employees. No, government employees din yan. Parte din siya ng government employee. Dapat din sinusunod niya ako ng mga sinasabi ng Civil Service Commission, yung mga policies din doon. It so happen, pag gumawa lang sila ng kalokohan, sa ombudsman sila dumidiretso. Diba? Sa ombudsman sila fina-filean ng reklamo. Lalo na kung related sa mga trabaho nila sa gobyerno. Diba? Well, basically, talagang more on sa trabaho naman talaga nila sa gobyerno pagka nag-file ng reklamo dyan sa ombudsman. Imagine nyo, of all people, si Kong Marcoleta pa ang nagkaroon ng balls to shout, to call him out sa mga pambubuling ginagawa niya. Samantalang si Senator Bato de la Rosa nag-sorry pa. Diba? What a shame. Tapos nananahimik sila sa mga bagay na hindi ginagawa o hindi nagkakaroon ng kahit anong accomplishment tungkol sa mga committee nila. Tayo nga taong bayan, kitang-kita na natin yung mga kawalang hiya na nangyayari dyan sa loob ng Senado. Pero tahimik ang Committee of Ethics. Alam mo, hindi lang siguro dapat na hindi natin binoboto yung mga sabihin na lang natin walang kwentang politiko. Pati yung mga hindi nagpa-function. Like ni Nancy Binay.
Ikaw ang chairperson ng committee dyan sa ethics. And yet, hindi mo marendahan ang kabastusan ng buwangan nito ni Raffy Tulfo. Kami nakikita nyo na pinabatikos namin siya. Pero hindi nyo nakikita yung mga yan. Oh, kasuhan yan. Kasuhan nyo rin si Kong Marcoleta. Nakasuhan nyo na ba lahat ng mga general na pumirma sa manifesto? Na kinukundena si Raffy Tulfo? Ano yung common na sinasabi nitong dalawang to? Nabasto si Raffy Tulfo. Nabully si Raffy Tulfo. Diba? Can you actually file cases against these people? Si Attorney Libayan, hinaharas niya ng mga kaso. Yung mga small vloggers na nagsasalita, hinaharas niya ng mga kaso. Pero ito bang mga congressman na to, general, hindi nyo kaya? Oh. Sabi ni Raffy Tulfo, you cannot break him. Okay. Di ba yung mga sinasabi nila, paninira sa'yo? Sabi nga sa Kaliseri, marami ka raw ginawa. Pero kung marami kang ginawa, bakit may mga ganitong tao nagsasalita? Bakit may sinasabi si Kong Marcoleta at tinatanong ka kung ano ang ambag mo? Kung ano contribution mo as committee chair ng energy dyan sa Senado? Di ba? Imagine mo, no? Kung may nagawa ka, Raffy Tulfo, as a committee chair dyan sa energy, hindi mo kailangan mamigay ng 10, 15,000 o kung ilang daan libo, 100,000, whatever. Lahat ng taong bayan makikinabang sa'yo. Tandaan mo, lahat kami nagpapasweldo sa'yo. Pero ilang tao lang yung nakikinabang sa pagiging senador mo. Hindi pa nga taong bayan yun eh. Yun yung mga nagrereklamo sa programa mo sa RTIA. Na bigla mong pinupuntahan in the middle of the day. During your working hours. Tama ba yun? Kung ikaw government employee, isang ordinaryong government employee, do you really think you can do that? Na in the middle of the day, aalis ka ng trabaho mo? Dahil pupunta ka sa isa mo pang trabaho? Sige nga. Ikaw yung sinasabi nilang matulungin. Ikaw yung sinasabi nilang magaling magpatupad ng batas. Eh, ikaw mismo vina-violate mo yung batas eh. Sa pagpunta sa programa mo in the middle of the day. Diba? Yan yung pinakita ni Attorney Claire, diba? Ilang araw mong ginawa yon or ilang beses mong ginawa yon? Umaga nakikita ka sa Senado, pagdating ng hapon nandoon ka sa programa mo. Legal ba yon? Sige, ikaw tanungin ko, Raffy Tulfo, legal ba yon? Ang daming na nakakapansin ng ginagawa mo, tapos mag-ambisyon ka pa magpresidente. Diyan nga lang sa issue ng kuryente, wala ka nagawa eh. Kamusta na yung mga hindi na makapunta sa Kuwait dahil sa mga pinagsasabi ninyo? Oh. Ikaw ba nagpapakain doon sa mga yun ngayon? Kayo ba ngayon na nagpapakain sa mga hindi na tuloy umalis papuntang Kuwait? Hindi. Baka nga ilang OFW na dahil sa sinabi ninyo tungkol sa Kuwait, baka dahil dyan, pinagmumura na rin kayo ng mga OFW na kinuha doon sa shelter, kinulong at dineport. Imbis na magkaroon sila ng chances na makapagtrabaho pa, hindi. Nangyari sa kanila, pinose sila for deportation. Yung iba pinakulong habang inaayos yung kanilang deportation. Imagine the effect ng mga recklessness nyo dyan sa Senado. Pinag-usapan ba yun? Diba? Yung mga taong affected lang doon sa mga pinagsasabi niyo, yun lang makakapagsalita. Kababawan ng mga Pilipino, manghang-mangha sa kakarampot na tinutulong mo. Kung tutuusin sasabihin na naman nila, nagawa mo ba yan? Yes, nagawa ko yan. Napaya na kayo?
Kung ano nagagawa ni Raffy Tulfo tulong sa mga tao, nagagawa ko rin po yan. Ang difference lang po namin ni Raffy Tulfo, hindi po ako nagbi-video. Enough na sa akin na nakikita ng Diyos kung ano yung naitutulong ko. Malaki man yan o maliit. 'Di ba? Tandaan nyo, isa si Kong Marcoleta ang nagpasala ng ABS-CBN and he stand by it firmly. Hindi pa niya nababanggit yung conflict of interest na nakita na ni Attorney Claire, ni Secretary Paras, ni Katunying at ngayon. Let's see. Kung babanggitin din niya ni Kong Marcoleta. Malay nyo, baka si Kong Marcoleta pa ang mag-file sa ombudsman ng ginagawa ni Raffy Tulfo. Abogado rin yan, si Kong Marcoleta. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Dumadami na po ang mga nakakapansin sa mga maling ginagawa ni Raffy Tulfo dyan sa loob ng Senado. No? Sinisingil na rin po siya sa kanyang mga dapat ginagawa. In 2 years, ano ba ang nagawa ni Raffy Tulfo para sa energy?